Now, we have already given the shoutout, so ano pa bang hintayin natin? Tapusin na natin ang part 4 na episode dito sa Reverse Expansion na to. This time, Royal Rumble na lahat ng pamilya ni Mega Man X dito. Siyempre ako yun. Kasama yung 4 na mga cute mercenaries natin. Alam mo na kung sino yun. Sila yung tumulong sa akin, nag-present lahat ng mga, yung tinatawag natin lahat ng mga topics nung part 1 hanggang part 3. Ngayon, etong part 4 na to, tatapusin na natin ang ano na to. Kasi nalalapit na matapos sa September. So eto, wala na paligo-ligo iba, sabihin na lang natin ang pinakamagandang episode na nailathala natin sa ngayong taon na to. So eto, on the part 4 episode of Revenge Expansion Unfiltered, known as, ayan, 7 types of people to avoid. O sabihin natin, types of people to avoid. So yun na nga. Base dito sa mga 7 klase ng isang tao na dapat nating iwasan, dahil eto ay bukod pa sa pinaka-panatikong mga narcissistic, eto ang nagsisilbi natin katulad ng mga dinibag ko yung mga toxic na tao sa libutan na to, at pati na rin sa mundong ilalim na to. So anong pa bang hinihintay natin? Ready for this? Mga cute little girls natin, mga disembodied little boys and girls, startin na natin ang episode na to. Brought to you by Sagon ni Aling Bebang. Makita mo pala kung ano namutulutan na yan. Talagang hibang na na. Pero, okay, starter na natin. At naghihintay sa atin ang mga fans ko dahil hindi ako nagbigay ng patimpala nung mga naarawang pang episode sa expansion na to. Siguro nung special episode siguro nagtopic na rin ako eh. Yung part 1 hanggang part 1 hanggang 3, siguro mga anime version yun. At yung huling i-upload ko nun, yun ay isang distress video na kung saan wala tayong seryosong patawa. Pero dito sa part 4 na to, lagyan na natin ng mga patawa dito. Ready up? Venus, Haru, Meg, at May, handa na tayo. So, starter na natin. So, ayon dito, sa libro na kukulang-kulang na isinit sa ni Aling Simang, eto, ang nakalagay dito ay 7 types of people to avoid. Ano ba yung mga 7 klaseng mga individuo na dapat natin iwasan natin? So mga 7 na to. So, unahin na natin. Pakita mo kami na. Salamat. Ayun. Very good, mina ako. Ang ganda ng topic na binigay mo Ayan, basahin natin. Wheelbarrow people, ayan. This category of people are energy drainers and time wasters. Such people would always want you to do everything for them. They don't even care about your own good, but only theirs. They believe it's your problem to solve their problems. One terrible thing about the wheelbarrow thing is that after you have labored to load it up, you will still have to labor to push before it moves. At may notes pa dito. May binigay pang notes si Mina dito. Wheelbarrow people are consumers of energy, time, and resources. So, ibig sabihin, yung effort mo lang ang nakikita, pero para sa tingin nila, ginawa mo na lahat ng bagay, pero wala rin. Salamat, Mina. Pero totoo yun. Totoo yun, kapatid. Anong tingin ko sa mga ganitong klase, mga wheelbarrowing people na kagaya mo? Kagaya yung mga yan? Nako, para kayong nasa kumbaga sa unang Timoteo dito yung tinatawag na
Ayan, kayo yun, mga saim kayo sa mahalay na apa-inabangan. Ang gusto mo lang, lahat ng mga pinakamahalaga sa'yo, yun ang itatangi mo. Pero yung mga wala na itulong sa'yo, yun ang ibabasura mo. Ano ka, sinuswerte, timanger ka? Ang lakas naman yung sinasabi niyong will borrowing people. Talaga nakakabawas ka nga na ng energy. At isa lang ibig sabihin nun. Kung saan mo gagawin yan, kahit sa sino pang mga kapatid, o kahit sinong tao sa mundong ilalim na to, gagawin mo ng ganyan, aba, hindi kami magsasayang ng oras sa'yo. Dahil sa ginagawa mo na yan. Dahil ako sa'yo, tigil na mo na yan. Tapos, so, sunod dito. Oh, Harumi, pakita mo ako anong sumunod sa number 2. Yun, thank you. Number 2 is, ayan, mosquito people. Very good, Harumi, ah. Akalain mo yun? Kung sino pa ba yung anak ni Sigma na dati kung nakakalaman nung siya pa rin ang sa akin. Paano? Anak di siya ni Minako na nasawa ni X, eh. Diba? So ito, mosquito people, this is set of people are only interested in sucking goodies out of your life and injected poison in replacement. They are benefit seekers but will never add values to others. So, mga kagaya nyo, mosquito people have nothing good to offer but always want to derive goodness from others. Bakit? Kasi, here is the one terrible thing about mosquitoes. Ewan ko anong klaseng mosquito kayo, kung malamang may mga lamok na taga-Egypt, eh. Kaya nga tama parang scientific name, eh. Aedes aegypti. Aba putang gistong mga to, yung mga mosquito people yan, dapat sa'yo ibitay, eh. Bigyan ng hatol yan, galing kay Judge Max Asuncion, kukumbitay sa mga gaitong klase, mga lamok, lamok. Eto, lamok, gusto mo? Napain kita, gago, eh. So, ibig sabihin nun, here is one terrible thing about those mosquitoes. They only sing around you whenever they want to suck your blood and give you malaria. At hindi lang pala matinding malaria ibibigay sa'yo ng mga yan. Matagal na nga pala yung uso na dengue. Para kasi para ka doon si Wamos, ah. Yung tinawag na lamok. Lamok. O, take note. Sabi ni Harumi, ayan. Take note. Mosquito people sing your praises when they have something to benefit from you, while they backbite and backstab you thereafter. Kagaya nyo. So, gaya ng gawain ko makipag-away sa inyo nun, sa legal na paraan, sa pandedemba ko sa inyo, dealing with backstabbers. You are only powerful when you get your back turned. Pero subukan mong gawin sa akin yan. Ewan ko kung baka... Nako. Huwag nyo nang gagawa ko sa inyo, tigil-tigilan mo na yan. Ayan yung mga ikaw, mag-aastamla mo kayo, eh talagang makakasira kayo ng buwan na isang tao pag ginawa mo ng ganyan. O, itigil mo na yan, ha? Baka ma-inspiran pa kita ng baygon. Tapos, next is Megumi, your turn. Ayan. Thank you, Nak. Scaffolding people. Ayan, very good. Scaffolding people, this category of people are glory seekers and takers. Just because they have helped you at one time or another, they would want to be God over your life. They want to always control you and dictate the directions of your life. They won't want you to be free and shine on your own, but to always be under them. Ano ka? Sinuswerte? Timanger ka? Ang dami mo nang iniilan, gumagawa ng pabor, tapos pag nabigay sa'yo, puta, mag-ahari-harihan ka, ikaw yung ikaw yung tinutuloy mo yung sa sarili mo. Aba, ano gusto mong palabasin?
Putang ina nyo! Kung pag-usapan nyo ako, parang wala ako dito! Tadong psychopathy ka talaga eh. Hindi maganda yung ginagawa mong mag-iisang scaffolding. Pero, anong tinitingin mo? Ina-under mo yung mga taong tumulong sa'yo? Aba, hindi magandang ginagawa mo na yan. So, ibig sabihin, hindi lahat ng sa oras ko kaya mong kontrolin lahat ng mga bagay sitwasyon. Dahil alam mo kung bakit? Ang Panginoon nga mismo, kayang kontrolin ang mga buhay nyo. Eh kayo pa kaya na taga sa libutan? Hindi nyo kayang kontrolin lahat ng mga buhay ng kapwa nyo. Dahil ang Diyos na mismo ang magdidictate sa inyo sa lahat ng mga pamamalakad ng buhay nyo. Oh, ito pa. Bigyan ni Megumi. One good thing about scaffolding is that the useful, but its usefulness is for short-term purposes. But it is very dangerous to be kept for permanent purpose. Ayan, matinding pag-iingat ang ginawa ni Megumi sa akin dito sa mga ganyan. Dahil itong mga tatlong dalaga natin dito, tinuruan na maayos ang kanyang nanay, si Mina ako. Ayan, about na sa pag-iingat sa mga ganyang klaseng tao. At eto pa isa, you must know when the relevances of scaffolding people have started to constituting nuisance to your personal development and progress, and at such time, all you must do is to discard them without delay. If not, your star will never shine. So, isa pa lang ang magandang gawin dito sa kumag na to, sa mga scaffolding people na to, sisipain nyo na kaya yung mga yan, at para malayo sa inyo, at ang mga ganang klaseng kasama na binabato sa inyo, mga hinayupa na tanga dyan, dito sa salibutan na to. Agreed? Good. So, next May. Pasok, ayan. Aba, very good ah. The crocodile people. Very good. The crocodile people, this category of people are nothing but pretenders. Parang kanta nito eh. Oh yes, I'm the great pretender. Okay, they don't have the good reasons or godly intentions for getting closer to you. They only get close to know your secrets and will possibly use whatever personal information they know about you against you at any slightest provocation or disagreement. Isa pa. Crocodile people are not pretenders. They are pathological liars, backstabbers, gossipers, and twaddlers. O sige, twad. Twad. What the fuck? Baka maiputo ko pa sa'yo itong hindi ka na mukhang crocodile ka eh. At isa pang note, crocodile people will pretend to gain your empathy and make you vulnerable to their attack thereafter. Aba, para ba tinanong mo eh? Anong tanong mo nga ulit, ano? Ano nga tanong mo ulit, ano? Ayan, good. Ayan, very good. Very good, May. Tinatanong mo sa akin, ayan. Why are those crocodiles in the province are so very dumb? While are the crocodiles in the city are very active? Alam ko iniisip mo, May. Tama ka. Mga buhaya. Mga buhaya nga eh. Mga buhaya sa, alam mo na kung anong tinutukoy ko. Well, disclaimer muna tayo. Baka may magsiiyakan na naman itong mga kampo ni Taning dito na aning-aning. Putang ina. Alam mo kung sa ginagawa mo yan na pagiging buhaya mo sa apwa mo, ano ba mga tingin namin sa mga katulad ng ginagawa niyo sa apwa niyo? Nagmumukha ka lamang na. Ikaw yun. Ang dakilang tanga. Hindi lang yan. Alam, sa ginagawa mo yan, na para bang mga nangingi, nag-extortion ka sa kapwa mo, ayun ko ano mga, yung tinatawag nating, bukod pa mga sinungaling, mga
mga tumitinang pataligod, gawain ng mga tanga yan eh. Kasi ikaw, alam mo ng tanga yan, alam mo ng tanga ka, gagawin mo pang yung kausap mo na yan na mas tanga pa kesa ikaw na talagang totoong tanga ka. Ano ba bang gusto mong larong gawain yung mga timang? O, maestro. Tanga! 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 ¡Eres un grandísimo estúpido! Kita mo na? Gawain kasi ng mga tanga yung pinagagawa mo sa sarili mo. Kaya kung ako sa'yo, yung pagiging buhaya mo na yan, huwag mo nang gawin dahil hindi ka naman lakos. Oh, lakos. Tanggalin mo yung letter C natin. Yan, ugali mo. Lakos. Okay. Tigilan nyo na yan kasi masamang gawa na yan. Yung pagiging crocodile people na yan. Tapos. So next. Ikaw naman, Mina. Ayun. Ikaw naman, Mina ako. Ayan, very good. Chameleon people. Aba, sisting chameleon to ah. Chameleon people is set of the people are envious and full of jealousy. They are always in unhealthy competition with you. They pretend as if they are going the same direction with you, but only to silently monitor your life's progress with evil and negative intentions. They are envious of your success, as a result enter into competitive jealousy with you. Chameleon people are friends that will neither support you nor celebrate your progress, but would always amplify your downfall and mistakes. Ayan, binalaan na rin ako ni Minako nito sa bagay na to. About sa pag-iwas dyan sa mga ganyang klaseng chameleon people na yan. So ito, a jealous and envious friend can go any length to sabotage your efforts, frustrate your plans, and destroy your dreams. Ayan. Kaya tama nga na sinasabing pinag-iingat ako ng lahat ng mga kapatidan natin dito sa mundong ilalim na to, sa lugar na pinagtatrabahuan ko, at sa mga katulad yon na mga kampong kayo, na mga diablong buwang kayo. Kasi kung yung pagiging ngunyango sa apa nyo, nagpe-pretend kayo ng magaling, pero ang gawain nyo, magmumukha lamang kayo ng concern, yung pala, gusto nyo sirain yung pangalan ng mga yan. Aba, hindi namin papayagan yan. Baka uri kayo ng di oras niya kapag sinubukan nyo sirain ng buhay ng isang tao na to. At isa pa, tama ang kasana ng kidlat bago mo gawin na sirain ang buhay ng isang tao, partikular na ako, at sa iba pang mga mahalaga sa buhay ko. Tandaan nyo, ang inggit na yan o ang pagsiselos dahil sa isang kaibigan o sa kahit na sino ay hindi maganda or very unhealthy sa inyong mga pag-iisip na yan o sa pamumuhay nyo. Kaya kung ako sa inyo, tigil-tigilin na yan. At kung pakakaisipin mo na magagawa mong ganyang klaseng nagpe-pretend na kunwari mabait, kunwari pala yung direksyon, pero ang gagawin nyo, sisirain nyo lang ano. No! Alam ko kayo, may mga ulterior motives kayo na may binabara sa amin na hindi maganda. Kaya kung ako sa inyo, tigil-tigilan na natin yung lahat ng mga ginagawa natin na yan. Agreed? Good. Next is, ayan, very good, Harumi. Kahit mo. Ayan, nadali mo. Natumbok mo nga. Naysayer people. Ayan. Naysayer people, this set of people are dream killers. They won't appreciate your dreams and they will never support it. They will tell you 1,001 reasons why your dreams is impossible. They won't see your efforts but will always capitalize on your failed attempts. They will always see your cup half empty and not half full. When you are working on solutions, they will be busy creating more problems for you. They are passion killers and hope drainers. Katulad nyo. Para mga yung mga katulad yung mga naysayer dyan, siya sabi sa trabaho, eto, puta lagis kayo, makinig kayo sa sasabihin ko.
Kayo dyan sa mga kasamahan ko dyan sa lugar na pinagtatrabaho ko, eto, subjected kayo dito sa pagiging neser nyo sa, hindi lang sa akin, pati sa ibang mga kasamahan nyo sa trabaho. Kung yung sinasabi nyo, na pinaparatangan nyo, na wala akong ginagawa sa trabaho, sasabihin mo, kaya siya nagkatama, naka-cellphone, baka nakakalimutan mo. Hoy, hindi maganda ang ginagawa mo na mamamarata ka ng kapwa mo, maghahanap ka ng magtatanim ka ng ebidensya mo. Nasasabihin mo, walang ginagawa sa trabaho, nakatambay lang, nakaano, cellphone lang, yun. Hoy, kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na yan, ang pamamaratang mo sa akin, at uulitin ko sa'yo, ayusin mo ang mga parata mo sa kapwa mo. Yun. So, ibig sabihin, hindi ka nakakatulong sa pagiging neser mo sa kapwa mo, kundi tagasira ka ng lahat ng mga pangarap mo, ng buhay mo, at hindi lang yan. Pati ka rin na isang tao, sisirahin mo rin yan dahil lang sa katarantaduhan mo. If I were you, tigil-tigilan mo na yan. Tapos, so ibig sabihin, hindi maganda ang ginagawa mo sa kapwa mo, ng pagiging neser mo. Very unhealthy yan sa pag-iisip mo na yan. At ayaw ng Panginoon, nating Diyos, yung mga ganyang klaseng pag-uugali mo, na mahilig manira ng kapwa o manira ng buhay na iba. Agreed? Good. Last but not least, Nina at May, pagtulungan nyo na yan. Ayan. Garbage pusher people. Ayan. Very good. This category of people are the worst of them all. Bakit nga ba? They don't have anything good to offer. Their lives are full of debris, dirtiness, and trashes, just such as you. They are carriers of bad and negative news. They are carriers of disseminators and discouraging and demoralizing information. Anytime they surface, it means they have something negative to talk about. They are peddlers of unfortunate events and negative development. Ayan, yan sinasabi, pinag-iingat ako ng mga, sabihin na lang natin, mga anghel na pinadala ng Panginoon sa akin para mailayo ko sa mga gaitong, yung mga nagkalat ng basura dyan sa sanlibutan na ito, sa lugar na pinagtatrabahoan ko, at sa kahit saan pa bang mundong ilalim na yan. Pinag-iingat ako sa mga ganyang klaseng nilalang na yan. So ano pa bang ibig sabihin nito? Ayan, very good May at Nina. Sanot na to. Garbage pusher people are always the first set of people to tweet, post, and broadcast ungodly, unfortunate, unprofitable, and heartbreaking information. Kagaya na yung pagkakalat ng mga chismis tungkol doon sa isang kapatid. At saka sinasabi natin nito. O ano? Ito tatanda natin. Ito yung lagi ko sinasabi sa inyo eh. May problema kayo sa akin. Pero sa ibang yung kinukwento. Eh, paano tayo magsasapakan yan? Diba, logic yun eh. O, ano, nakuha nyo ba yung logic, diba? Gano'n lang yan eh. Ganyan yung mga ganyang klase ugali ng pagiging ugali basura eh. Kagaya nyo. Dahil mo alam mga dapat gawin sa mga basura nyo? Pinawalis yan. Dinadala sa dump site, doon. Sa tala, sa barracks. O, sa payatas. Para doon na kayo itapon at ibaon habang buhay dyan dahil sa pagiging masama mo sa kapwa mo. So, isa lang ibig sabihin yan, wag nating hayaan na madaig tayo ng mga pitong klaseng ugali ng mga ganyan. At yan ang pito na yan ang pinakamasahol dyan. Kaya mag-iingat tayo dyan sa mga ganyang klaseng tao makakasagupan natin sa araw-araw. Agreed? Good. So ito, you know them on your list as I also have them on my list too. Bakit? Maging listo lang tayo dyan sa mga yan. Kung paano labanan natin ng mga ganyang klase nila lang na dapat i-avoid yung mga katulad niyan.
yung 7 bagay na binanggit ko. Kasi alam mo yung mga utak na yan. Yung utak ng mga yan, kagaya nyo, kasi kitid lamang ng hibla ng buhok o ng molecule na pag-iisip mo na yan. Ano ba bang tawag dyan? Sabayan natin. Utak nyo may ubo. Nalatrip ba ka mo? Very good. So, eto take note. Eto sa akin. Eto, note para sa akin. Eto magiging nota ko sa inyo mga kapatid. Mga kamongols. It is your sole responsibility to examine your life to really understand what categories of people you are surrounded with. Your life can only move in right directions the moment you associate with positive people and disconnect from negative people. Am I communicating? Kayo may four guardians. Yun, very good. So, dito na rin nagtatapos ang tinatawag natin na part 4 dito sa Rebel sa espasyo na to na kung saan ang title 7 types of people to avoid that we have already been tackled at the segment. So, we have to end this vlog for now. This is Nino. Si Nina. Ayan. Nagpakilala na sa'yo ng formal ang 4 na guardians natin. So, like, share, and subscribe sa lahat ng mga panibago natin mga videos dito sa Nino's Rebels Remake. Tulad ng reviews, the first labs, anything but YT shorts. So ano pa nga ba? Sit back, relax, and enjoy the show. See you around mga kapatid sa susunod na vlog. God bless. Hindi ko rin napansin eh. Dapat hindi ako naging manhid sa damdamin nyo. Hindi, okay lang sa amin. Wag mo na lang kaming intindihin. Kaya naman, baka gusto nyo nang gumanti sa akin ngayon. Yeah! Eto, libre-libre. Nakabaladra na mukha ko. Sige na, para naman matupad ang pangarap nyo. Promise, hindi ako gaganti.